Hallelujah. So, right now, the title of my message is The Anointing Flowing In Through You. Sabihin nyo nga po, anointing. Okay? Anointing. Pag sinabing anointing, ito yung enablement or yung kakayahan na nagmumula sa Diyos. Amen? Ito yung kakayahan na ibinibigay ng Diyos para matapos mo at magampanan mo yung pinapagawa ng Diyos. Amen? May mga bagay, may mga pangarap, may mga vision tayo na napakalaki na hindi natin kayang gawin. Tama po ba? Kaya nga lagi tayong nananalangin, Lord, tulungan mo ako. Lord, bigyan mo ako ng karunungan. Lord, bigyan mo ako ng kalakasan. Lord, bigyan mo ako ng proteksyon. Kasi gusto natin sa lahat ng ginagawa natin, pangunahan tayo ng Diyos. Tama po ba? Amen ba, church? So, kailangan maintindihan natin kung ano ba yung itong anointing dahil hindi tayo magtatagumpay kung hindi natin kasama ang Diyos. Amen ba? So, ano ibig sabihin ng anointing? Anoint means to smear or rub. Okay? Kaya nung panahon na yon ay talagang pinapahiran po or papahiran ng oil. Because the pouring of oil represented the Holy Spirit coming upon someone for a specific purpose. Okay? Ibig sabihin, ito po ay yung simbolo po kung saan ang banal na spirito ay siyang kasama mo, ang siyang tutulong sa iyo para magampanan mo yung layunin or yung pinapagawa ng kalooban ng Lord sa iyo. Tama po ba? Tama po ba? May pinapagawa po ba ang Lord sa atin? Kasi kapag hindi mo ginagawa yung kalooban ng Lord at ikaw ay sumusuway doon sa pinapagawa ng Diyos or sumusuway ka sa kalooban niya, alam mo ba na ikaw ay mananagot sa Diyos? Darating ang panahon na ikaw ay mananagot sa Diyos kapag hindi mo ito ginawa. Binigyan ka niya ng buhay, binigyan ka niya ng hininga, binigyan ka niya ng mga pagpapala ng mga bagay, at darating ang panahon, haharap ka sa Diyos at tatanungin ka, anong ginawa mo sa mga ibinigay ko sa iyo? Anong ginawa mo sa buhay na ibinigay ko sa iyo? Anong ginawa mo sa mga pagpapala, sa mga oportunidad na ibinigay ko sa iyo? Sinayang mo lang ba ito? Lahat tayo ay magbibigay ng accountability sa Panginoon. Lahat tayo, we're gonna all die and we're gonna face God. And God will ask us, anong ginawa mo? Lahat tayo. Kaya nga, kailangan maintindihan natin na ang Diyos ay hindi lamang nagbigay ng buhay, kundi ang Diyos ay nagbigay ng kakayahan upang makumpleto at matapos mo yung layunin na pinapagawa ng Diyos. Amen po ba? Ganon tayo kamahal ng Diyos. Ayaw niyang na gagawin mong mag-isa yun. Gusto niya maranasan mo yung kanyang kakayahan. Gusto ng Diyos na ikaw ay tulungan. Amen? So 1 Samuel 16:13, sabi doon, so as David stood there among his brothers, Samuel took the flask of olive oil he had brought and anointed David with the oil. And the Spirit of the Lord came powerfully upon David from that day on. Then Samuel returned to Ramah. Okay, so ibig sabihin, ay si Prophet Samuel, pinuntahan niya yung pamilya at inanoint niya si David. Actually, hinahanap pa nga niya, nasan dito? Kasi hinahanap nila yung susunod na hari. Bakit? Dahil yung hari nila noon, si Haring Saul, ay hindi na sumusunod sa Diyos. Talagang nagre-rebelde na siya sa Diyos. At ayaw ng Diyos at gustong palitan ng Diyos yung hari. Kasi kahit ikaw ay hari, pero kung hindi ka sumusunod sa Kanya, pwede kang itakwil ng Diyos. Pwede kang maghari, pwede mong gawin yung gusto mong gawin, kahit ikaw ay maposisyon, pero hindi ka kikilalanin ng Diyos. Una dito, ang ina-anoint ng Lord ay ang mga hari. Katulad ni David, sa 1 Samuel 16:13, in-anoint si David. Kasi siya yung susunod na hari. Dahil may gagawin siya. Actually, hindi alam ni David na siya ay magiging hari. Hindi alam ni David na siya ay, hindi alam ni David na yun ang kanyang magiging future. It is God ordained him because God has a promise for the Israelites, for His sons and daughters. Another one is ang ina-anoint ng Lord ay hindi lang mga hari, kundi mga prophets. Okay? Prophets, it could be the religious
leaders. Alright, so 1 King 19:16, sabi doon, then anoint Jehu, grandson of Nimshi, to be king of Israel, and anoint Elisha, son of Shaphat, from the town of Abel-Meholah, to replace you as my prophet. Okay? So mga propeta, kasi gaya ng pagka-define natin kanina sa anointing, anointing is done for a specific purpose. Nabubuhay ka dito sa mundo, binigyan ka ng buhay ng Diyos, dapat tinatanong mo sa Diyos, ano ba yung layunin ko sa mundong ito? Bakit ba ako binuhay ng Diyos sa mundong ito? May specific purpose ka, kapatid. Hindi ka nandito sa balat ng lupa para lang magpadami. Hindi ka nandito sa balat ng lupa para magpasaway. Hindi ka nandito sa balat ng lupa para gawin mo lang yung gusto mo at magpasaway ka. Hindi ganoon ang buhay. Tanungin mo, Lord, ano ba yung purpose ng buhay ko? Bakit ba ako nandito? Dapat yan ang tanong natin. Para malaman natin yung gagawin natin, yung layunin natin. Kasi maraming tao hindi alam ang gagawin sa buhay nila, kung ano-ano ang pinaggagawa nila. Ang mga Kristiyano, ang mga taong marurunong. Amen? Marami ng mga loko-loko dito sa mundong ito, wag na tayong dumagdag pa. Kaya kung meron ng mga marurunong na tao, mga matatalinong tao, walang iba kundi ang mga Kristiyano na may pag-ibig ng ating Panginoong Jesus. Amen ba? Tayo mga naniniwala sa ating Panginoong Jesus, ang mga marurunong, ang mga nakakakilala sa Diyos. Maraming matalino, maraming mayaman, pero hindi kinikilala ang Diyos. Anong tawag sa kanila ng Diyos? Mga hangal ang tawag sa kanila. Kahit ano pa ang narating mo sa buhay mo, pero kung wala kang relasyon sa tunay na Diyos, ikaw ay mananatiling hangal. Kaya gano'n na lamang yung kanyang pag-ibig, kaya gano'n na lamang yung pakiusap ng Diyos, at gano'n na lamang yung pagpapakita ng Diyos ng kanyang pag-ibig sa atin, kasi gusto ng Diyos na maranasan mo at makita mo yung kanyang pagmamahal. Amen ba, church? Hallelujah. And another one na kanyang ina-anoint ay yung mga priest. Siyempre, the prophets, they are the mouthpiece of God. The priest, ito yung sumisimbolo, representative ng mga tao, yung priest. Okay? Nire-represent niya yung mga tao sa Diyos. Exodus 28:41, clothe your brother Aaron and his sons with these garments, and then anoint and ordain them, consecrate them, so they can serve as my priest. Amen? So, kasama, kapag ikaw ay nagre-represent, humahawak ka ng tao, humahawak ka ng pamilya, alam mo kapag ikaw ay leader ng pamilya mo, ikaw ay considered priest. Okay? Because you represent God, lalo na kung ikaw lang yung mananampalataya o ikaw lang yung Kristiyano sa pamilya na yon. And then the last one is mga holy items and places, like altars. Exodus 29:36, each day you must sacrifice a young bull as a sin offering to purify them, making them right with the Lord. Afterward, cleanse the altar by purifying it, make it holy by anointing it with oil. Ano mang mga bagay, di ba? Pag may bago tayong bahay, di ba, meron nga tayo, pinapa-house blessing nga natin. Kapag meron tayong sasakyan, di ba, may car blessing tayo. Yung mga anak natin, dinededicate natin sa Lord, di ba? Maraming bagay tayo na dinededicate sa Lord. Amen? Kasi gusto natin na yung mga bagay na meron tayo, mga pinagkaloob sa atin ng Diyos, ito ay pagpapakita or pag-a-acknowledge na, Lord, you own these things, you have authority, and you have control over the things na ibinigay mo sa akin. Tama po ba? Kaya yun po ang ibig sabihin ng anointing. That's why we anoint the house. Kaya minsan pinapahiran ng oil yung house, yung pinto, yung car blessing, pinapanalangin, because we acknowledge God over the blessings that He gave to us. Na sinasabi natin na, Lord, ang mga bagay na ito, binigay mo, kaya yung mga bagay na ito ay ipagagamit ko rin sa iyo. Amen po ba? Amen. Hallelujah. And anointing oil in the New Testament, Mark 6:13, and they cast out many demons and healed many sick people, anointing them with olive oil. So isa sa pag-anoint ng oil is yung kapag ikaw ay may sakit at nagpapalayas ng demonyo. Amen? So minsan ginagamit yun. James 5:14-15, are any of you sick? May mga may sakit ba sa inyo?
you should call for the elders of the church to come and pray over you, anointing you with oil in the name of the Lord. Such a prayer offered in faith will heal the sick, and the Lord will make you well. And if you have committed any sins, you will be forgiven. So dito may kita natin, ginagamit din to upang ipanalangin kung ikaw ay nananalangin ng kagalingan. Amen po ba? Na kapag ikaw ay may sakit, minsan tatawag ka sa pastor, tatawag ka sa mga elder or sa leader ng church, and then they will anoint you with oil. Minsan papahirang ka ng langis. Dahil ito po, yung langis po, hindi po yun yung nagbibigay sa inyo ng kagalingan. It is a symbol of the Holy Spirit in your life. Amen? Hindi po yun, bibili ako ng langis kasi ito yung nagpapagaling. Hindi po yun. Okay? We only do that because we acknowledge, Lord, in this symbol, Panginoon, ang presensya at kapangyarihan mo ay nararanasan namin sa buhay mo. Amen po ba? Kaya po, yung mga bagay na yun, nilalagyan po natin ng pananampalataya sa Diyos. Amen po ba? And the oil is symbolic for someone who is the Holy Spirit. Acts 10:38. And you know that God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. When Jesus went around doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. Amen? God was with him. Amen? Kapag ikaw ay inanoint ng oil, walang demonyong makakatalo sa iyo dahil ang banal na spirito, ang presensya ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa buhay mo. Kaya anuman yung mga problema, anuman yung mga challenges, anuman yung paghihirap na madadanasan mo sa 2025, kapatid, magtiyaga ka lang. Daanan mo lang yan dahil ito ang tandaan po natin. Kasama natin lagi ang Diyos. Ang presensya ng Diyos ay kasama natin at mararanasan natin yung kapangyarihan at ang kanyang mga anak ay magtatagumpay. Amen? Amen, church? Are you there? God is in this place. God is in your life. God will be with you. He will never leave you. He will not forsake you. Sa dami ng taon na pinagdaanan mo, hindi ka iniwan ng Diyos. Kaya sa darating na taon at sa mga darating mga araw, mga buwan na taon, hindi ka iiwan ng Diyos dahil ganun tayo kamahal ng Diyos. Amen? Na gusto niyang maranasan mo yung kanyang kapangyarihan. And that's the importance of anointing in our life. Amen po ba? Anointing is the power and presence of God, whom the Holy Spirit, which enables you to do your divine purpose. Hallelujah. Ibig sabihin, ang anointing, okay? Ito yung kapangyarihan at presensya ng Diyos kung saan ang banal na spirito ang nagbibigay sa iyo ng kakayahan upang gawin yung kalooban ng Diyos, gawin yung layunin niya. Amen? May pinapagawa ang Diyos. May mga pangarap at may ambisyon ka at gusto ng Diyos na matupad yung mga mabubuting pangarap sa buhay mo at hindi mo magagawa yan ng sarili mong kakayahan, hindi mo magagawa yan ng sarili mo lang na karunungan. Kailangan mo ang Diyos sa buhay mo. Amen? Kailangan mo ang Diyos sa buhay mo. God is marking and sanctifying, setting aside. Pag sinabing sanctify, setting aside His own people as for a special purpose. Okay? Ibig sabihin, ikaw ay tinawag, kaya nga tayo tinawag na church. Ang ibig sabihin ng church is, sa Greek word ay ecclesia, the called out ones, from darkness to light. Tinawag ka na ng Diyos sa liwanag at wala ka na sa kadiliman, wala ka na sa kasamaan, wala ka na sa kamay ng demonyo. Tama po ba? Sino dito ang mga nasa liwanag na? Hallelujah! Amen! Sino dito ang mga Kristiyano na? Amen! Ikaw ay tinawag na ng Diyos sa liwanag, kaya kapatid, wag na wag ka nang babalik sa dati mong buhay. Wag na wag ka nang babalik doon sa madilim na buhay. Wag ka nang babalik doon sa putikan, sa magulong buhay. Wag ka nang babalik dahil hangal lang ang gagawa noon. Sabi nga nila, loko-loko lang. Loko-loko lang ang gagawa noon na babalik ka sa kasalanan mo, babalik ka doon sa kamalian mo, alam mo ng mali, alam mo ng kasalanan, ginagawa mo pa rin. Kaya nga ang mga Kristiyano ay mga marurunong na tao na. Amen?
dahil tayo ay binago na ng Diyos, tayo ay pinulot ng Diyos at talagang nilinis ng Diyos at niligtas niya tayo. Amen po ba? Kaya ibig sabihin ng sinanctify, dating ikaw ay nasa kamunduhan, yung pag-iisip mo puro kamunduhan, yung ginagawa mo puro kamunduhan, niligtas ka na ng Diyos at tinawag ka na sa liwanag. Okay? Ibig sabihin, sineparate ka niya nasa kamunduhan, sineparate ka na niya sa kadiliman. Okay? That's why you are now sanctified. Okay? Kaya nga, ang banal na spirito, yan ang sumisimbolo sa buhay mo na ikaw ay sineperate na ng Diyos sa kamunduhan at ikaw ngayon ay nasa kabanalan na ng Diyos. Amen? So yun po ang ibig sabihin ng sanctification. Can everyone say sanctification? Luke chapter 4 verse 18 to 19. Sabi doon, the Spirit of the Lord, si Jesus ang nagsasalita dito. Sabi niya, the Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor. Amen? Sabi ng ating Panginoong Hesus, dahil siya ay nandito sa balat ng lupa, siya po ay nagkatuwang tao. Isipin mo, kahit ang ating Panginoong Hesus, sinabi niya, the Spirit of the Lord is on me. And He has anointed me. Binigyan siya ng kakayanan ng to proclaim the good news of the poor. He has sent me to proclaim freedom para palayain ang mga nakakulong, para makarecover ang mga bulag, makakita, to set the oppressed free and to proclaim the year of the Lord. Ang mga tao noon ay punong-puno ng problema. Punong-puno ng mga problema. At walang nagsasabi at walang nagliligtas sa kanila. Kaya naman ang ating Panginoong Hesus ang siyang bumaba sa lupa para ipakita to at iparanas yung kanyang dakilang pag-ibig ng Diyos. Kasi akala ng mga tao noon, si Jesus ay itutumba niya yung Roman Empire. Kasi ang gobyerno nila noon ay napakahigpit, napakalupit ng gobyerno, nagpapahirap. Akala nila ang Panginoong Hesus ay sisipain yung hari noon, yung emperor. Hindi po. Pag-ibig ang ipinakita ng ating Panginoong Hesus. Maraming mga tao ngayon bulag, maraming mga tao ngayon bulag sa katotohanan, nabulag ng pera, nabulag ng katanyagan. Marami sa mga tao ngayon hindi alam ang gagawin sa buhay nila. Bakit? Dahil hindi nila nakikita, hindi pa nila tinatanggap ang ating Panginoong Hesus. Kaya gusto ng Diyos na makita mo. Gusto ng Diyos na maranasan mo yung mga pagpapala na ibinibigay niya. John 16:13-15 sabi dito, but when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you in all the truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come. He will glorify me because it is from me that He will receive what He will make known to you. All that belongs to the Father is mine. That is why I said the Spirit will receive from me what He will make known to you. Ang spirito po ng ating Panginoon, ang spirito po ng ating Diyos ay spirito ng katotohanan. At yan po ang maggagabay sa iyo, ang mag-guide sa iyo sa katotohanan. Kasi nga, lagi tayong naghahanap, Lord, ano ba yung gagawin ko? Tama po ba itong narinig ko? Tama po ba yung gagawin ko? Kaya nga, ang salita ng Diyos, ang banal na spirito, siya yung naggagabay at nagsasalita sa atin. Sabi nga niya, He will speak only what He hears and He will tell you what is to come. Sasabihin ng banal na spirito yung dapat mong gawin at yung dapat mong malaman sa kapanahunan na darating. Amen? Kaya nga, ang mga Kristiyano po ay secure sa kamay ng Diyos. Bakit? May banal na spirito na laging kumakausap sa iyo. May banal na spirito na laging nagsasabi sa iyo kung ano yung gagawin mo at ano yung mangyayari sa kinabukasan. Bakit? Kasi gusto ng Diyos na magampanan mo yung pinapagawa niya. At hindi ka magulat at ikaw ay manampalataya at magtiwala sa Diyos. Amen po ba? At bago po tayo magtapos dito, I would just like to share to you mga sa buhay po.
Alam niyo po, ang anointing kasi, ito po yung kakayanan ng Diyos sa tao. Diba? Sabi, to do a specific purpose. To do a specific purpose. Minsan pwede kang magtanong, Lord, kung may gusto kang gawin sa buhay namin, bakit hindi mo na lang gawin? Minsan ba napatanong kayo noon? Lord, kung maganda naman pala yung gagawin mo, iti gawin mo na ngayon na, ikaw na ang gumawa. Diba? Hindi niyo ba natanong, Lord, bakit kailangan pa akong sumali doon? Bakit kailangan pa ako doon para magawa yung kalooban mo? Minsan, naiisip ko po, kapag yung mga anak ko, minsan inuutusan ko. Tapos, pag naglilinis ng sasakyan, minsan say, anong lilinisin ko? Ito, lilinisin mo yung gulong, or lilinisin nila yung carpet ng sasakyan. Pinapalinis ko sa kanila. Tapos, siyempre ako, bilang tatay, di ba, minsan nagmamadali ako, or minsan kailangan matapos. Pero yung mga bata, di tama po ba to? Paano ba to? Di ba? Siyempre, pag gano'n, babalik ka ulit, tatanungin mo, titignan mo, hindi, ganyan, ganito. Tapos, wala pang mga ilang minuto, siguro after 2 minutes, Daddy, tapos na, ano to, tama po ba to? O, ito pa, meron pang kulang, hindi mo pa nalinisan to, ito. Tapos, Daddy, okay na ba to? Ibig sabihin, alam mo ba, yung minsan, parang saglit ko lang naman linisin yung sakyan, pero tumatagal dahil sa kanila. Tama po ba? Tama po ba? Meron po ba kayong mga ganong experience kapag may inuutos kayo at minsan parang natatagalan? Di ba? That's exactly the point what God is doing in our lives. Hindi nyo ba alam na minsan ang Diyos ganun sa atin? Na minsan, Lord, parang ako, kaya ko naman linisin yung sasakyan, tapos na agad yan. Wala pang 30 minutes, tapos na yan eh. Pero kapag kasama ko yung mga anak ko, parang tumatagal, lumabot kami ng 2 oras. Di ba? Pero there is a wisdom and there is beauty in that. Kasi doon ka rin makakarelate kung paano na gusto ng Diyos na gawin mo yung mga bagay na pinagagawa niya. Pwede naman natin sabihin, Lord, ikaw na lang para tapos na agad. Pero bakit kailangan pa ang buhay ko? Di ba? Kasi gusto ng Diyos makipag-partner ka sa ginagawa niya. Gusto ng Diyos makiisa ka sa ginagawa niya. Kasi ang mga bagay na hindi mo ginagawa, nakikita mo lang yan, hindi mo bibigyan ng halaga yan, kapatid. Believe me. Kasi hindi ka naghihirap, wala kang ginawa, naging tamad ka, bahala na. At magiging entitled na Christian ka kapag ganon. Entitled ka na tao, na feeling mo lahat ng mga magagandang bagay ay nandyan, ay deserve mo. No! God wants to partner with you so that you will labor with Him. Hindi lang tayo yung tagapagmana ng kaharian ng Diyos, tayo ay kamanggagawa din sa kaharian ng Diyos. Amen? We are co-laborers in the Lord. Amen po ba? Naiintindihan niyo po ba? Tayo po ay kasama at gusto makipag-partner ng Diyos. Kaya sa pagpa-partner natin sa Diyos, merong anointing. Kasi gusto niya na, anak, isama mo ako dyan sa ginagawa mo. Anak, may pinapagawa ako sa iyo, gawin mo ito. Dalawa tayo. Do not see it na parang feeling mo ikaw lang yung gumagawa. Hindi, kapatid. Lagi mong tignan na sa lahat ng ginagawa mong magaganda at mabubuti para sa pamilya mo, sa sarili mo, lalong-lalo na para sa Diyos, lagi mo siyang kasama. Dahil ang Diyos ay lagi kang gustong tulungan. Amen? Amen po ba? Kahit minsan parang tama pa yung ginagawa natin para tayong bata. Tama po ba? Parang naglilinis na lang. Tama po ba? Hindi ganito. Unahin mo muna itong nasa taas. Diba? Minsan, ganun tayo para tayong bata. Amen? At gusto ng Diyos na tayo ay matuto sa Kanyang kaparaanan. Tama po ba? Amen? Kasi hindi natin pwedeng gawin yung mga gusto lang natin ang gawin. Kasi yung mga gusto natin gawin, yan ang magpapahamak sa'yo. Yang mga bagay na, hindi, ito yung gusto ko mangyari, hindi, ito yung gusto ko. Ay, gusto mo maging Diyos, ibig sabihin. Kapag yung mga gusto mo ang nasusunod, ibig sabihin, gusto mo maging Diyos ng buhay mo. Ibig sabihin, ikaw ay mayabang, ikaw ay nagmamalaki na hindi mo kailangan ng Diyos. No way, kapatid. Ibababa ka ng Diyos kapag ganun ang naging attitude mo.
Pag ikaw ay nagmamalaki, nagyayabang ka, hindi maganda yun. Hihilahin ka ng Diyos, pababayin ka ng Diyos. Kaya huwag kang magmalaki at magmayabang sa Diyos. Kaya kailangan lagi tayong nananalangin, Lord, ano ba yung gagawin ko dito sa pamilya ko? Hindi ko kaya, Panginoon. Lord, ano ba yung gagawin ko dito sa trabaho ko? Lord, ano ba yung gagawin ko sa negosyo ko? Lord, hindi ko kaya. Lagi tayong humingi ng tulong sa Diyos dahil ang Diyos ay willing na makipag-partner sa'yo. Willing kang tulungan ng Diyos sa lahat ng pangangailangan mo. At yun ang kagandahan sa pangako ng Diyos, kailanman ay hindi kanya iiwan. Amen? Kaya kailangan natin yung anointing, kailangan natin yung kakayahan na nagmumula sa Diyos upang tayo ay makalakad sa kanyang kalooban. And the last one, as I end on this, is we need to surrender yourself to the Holy Spirit through prayer and study the Word of God and apply it. Amen? Ibig sabihin ng surrender is ibigay mo yung buong sarili mo sa Diyos. Amen po ba? Ibigay mo yung buong sarili mo sa Diyos. Wag mong ngayon 2025, itigil na natin yung ako yung masusunod, ako buhay ko naman to. Hindi na ganoon. Yun ay kaisipan ng hangal na kaisipan po yun. Yung ikaw lagi ang masusunod. Dahil sa totoo lang, lahat ng mga ginawa natin ay puro kapalpakan. Diba? Ang dami nating kapalpakan, kamalian. Hindi ganoon ang buhay ng Kristiyano. Ang buhay ng Kristiyano ay matuwid. Meron tayong goal, meron tayong vision, mga taong marurunong. Amen? Kaya naman, ang sikreto dito, tayo po ay isurrender natin yung buhay sa banal na Espiritu. Bakit? Dahil siya ang Diyos eh. Siya ang nakakaalam ng buhay mo. At siya ang alam niya kung ano yung maganda at alam niya kung ano yung mabuti. Sa papaanong pamamaraan? Sa panalangin. Sa panalangin, lagi nating unahin at magpakumbaba tayo sa Diyos. Amen? Kaya nga tayo nananalangin kasi gusto natin na, Lord, hindi ko kaya. Gusto kailangan kita. Nagpapakumbaba tayo kapag tayo ay nananalangin sa ating Panginoon. And then the last one is study the Word of God and apply it. Nag-meeting nga kami ng mga leaders kagabi. Sabi ko, this is the time na yung 2025, ito yung taon kung saan marami na tayong natutunan. Amen po ba? Amen? This 2025, lahat ng mga mali natin, lahat ng mga kapalpakan natin sa mga nagdaang taon, okay, 2023 at yung mga dati pang taon, okay, this 2025, ito yung panahon para hindi natin ulitin at itama ang mga mali. Okay? Kasi kapag inulit mo lang ang mali, anong tawag sa'yo? Loko-loko. Diba? Yun nga ang tawag nila, loko-loko ka daw. Ibig sabihin, you're full or you're crazy, sabi nga nila, you're stupid if you are just repeating your mistakes over and over and then expecting new things. No way. Okay? Hindi pwede. Kaya this 2025, sabi ko nga sa mga leaders noon, stop na natin yung mga bagay na hindi na natin dapat ginagawa. Okay? Stop na natin yung mga drama natin na matagal na dapat natin na nadilyan. Kasi may bagong ginagawa ang Diyos. Diba? Stop na natin yung pag-aksaya ng oras natin. Okay, sa kakapanood ng mga bagay na puro episode or season 1, season 2, season 3. Okay, sabi ko nga, ay tigilan na natin manood ng mga walang kakwenta-kwentang bagay sa social media, mga prank, pampagood vibes. Let's start scrolling something that we can learn, we can be skillful sa isang bagay. Tama po ba? Ito yung panahon para maging marunong ka at i-improve mo yung sarili mo. Tama na yung pag-i-scroll, tama na yung panonood ng mga bagay na wala kakwenta-kwenta, puro joke. Diba, may biruan nga kami ni Pastor at saka yung mga dati kong kaibigan, puro ka joke. Kaya ang buhay mo, joke din eh. Diba? This is the time for us to get serious. Serious in accomplishing yung mga mabubuting bagay, mag-accomplish na mga bagay na may kabuluhan. Ito yung panahon na yung magseryoso ka. Kailan ka magsiseryoso? Kailan? Ito yung panahon na lahat ng may kabuluhan, gawin na natin. Tama na yung mga kapalpakan,
pinagkamalian natin nun, iwan na natin yun. Dapat natuto na tayo doon. Amen? And let's be better, let's be wiser this time, this 2025. Sabi ko nga, ihinto lang natin yung mga bagay na ito at simulan natin yung mga mabubuting bagay. For the whole year 2025, malaki ang magiging improvement mo. Amen? Maraming tao magugulat sa pag-angat mo, magugulat sila na na-promote ka, magugulat sila nag-improve yung buhay mo, samantalang sila nakatingin lang, nandun pa rin, walang nabago ang buhay. Okay? Pakialaman mo yung buhay mo at wag mo nang pakialaman yung buhay ng ibang taong ayaw magbago. Okay? May ano rin ang Lord sa kanila. May sariling dealing din. Makikipag-deal din ang Lord sa kanila sa sarili nilang kapanahunan. Kaya wag mong ubusin ang oras mo sa mga taong wala namang hindi ka binibigyan ng value. Okay? Spend time with the people that loves you, that gives value, and help those people who are really in need. Amen? And let's start doing new things. Mga bagay na hindi mo pa nagagawa. Alam niyo po, nung last year, may mga bagay na nagawa ko po na hindi ko kailanman isipin na magagawa ko. But because of the anointing, because of the enablement from God, nagawa ko po. Kaya ganun din sa buhay natin. Okay? May mga gagawin kang akalain mo na, uy, hindi mo akalain na magagawa mo. Pero binigyan ka ng kakayahan ng Diyos. Amen? This 2025, you're gonna be wiser, you're gonna be better. Okay? Amen po ba, church? Parang hindi kayo kumbinsido. Amen ba, church? Amen. 2025, you'll never be the same person. You just stick to the Word of God, yung mga prinsipyo ng Diyos, lakaran mo. Maraming magagalit na tao, maraming maiinis na tao, pero magpatuloy ka, kapatid. Okay? Maraming maiinis na tao sa'yo, tuloy ka pa rin, kapatid. Ganun tayo. Tayo, lalakad tayo sa katotohanan, lalakad tayo sa prinsipyo ng Diyos, at higit sa lahat, lalakad tayo ng may pag-ibig ng Diyos. Amen? Don't do it alone. Partner with God. This 2025, Lord, you and I will be walking this 2025. We will journey this 2025 with you, Lord. Amen? Huwag kang lalakad ng mag-isa, kapatid. Okay? Huwag kang lalakad ng sarili mo lang, sarili mong kaparaanan. Limitado ka lang. Okay? Minsan nga, yung emosyon mo, pabago-bago eh. Diba? Minsan yung commitment natin, papasok, tapos sa absent bukas, papasok, absent. Minsan gano'n sa trabaho eh. Marami na ako nakitang empleyado, dati gano'n din ako eh. Minsan tinatamad, pag tinamad ako, hindi ako papasok. Sabi ko, boss, hindi ako papasok. Bakit? Basta. Diba? Hindi na gano'n. Nagbago na tayo. Amen ba? Nagbago na tayo. Kung nagne-negosyo tayo, tuloy lang tayo sa negosyo natin. Amen? May commitment tayo. Amen? Ano tayo? May ministry tayong hinahawakan. Tuloy tayo sa ministry. I-improve natin lahat ng mga bagay na meron tayo. I-improve natin yung negosyo natin. I-improve natin yung trabaho natin. Ayusin natin. Pagandahin pa natin. Ano pa kaya yung pwede natin gawin? Amen? Sa pag-aaral natin, talagang mag-aaral ka pa ng maigi. Iba na nga yung panahon ngayon eh. May AI na eh. Diba? Tutulungan ka na ng AI eh. Diba? Sipagan mo na. Amen? Kasi ito yung panahon na mas marunong ngayon ang mga Kristiyano. At I'm so excited because many of you, in the past year po, 2024, maraming nakaranas ng mga magagandang pabor ng Diyos. Amen? And I believe this 2025 will be a better year for us. Amen? We will rise, we will conquer. Amen? Because God enables us to do His divine and specific purpose in our lives. Can we just all stand?